Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa Usapang Puso ni Ate Charvet. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang realidad na ramdam ng marami. Ang pusong napagod, nasaktan, pero hindi kailanman tumigil magmahal. Isang talakayang puno ng pagnilay, pag-asa at aral. Para sa lahat ng sumusubok bumangon, kahit ilang ulit nang nadapa sa pag-ibig. Kaya, halina't samahan ako sa isang bukas loob na pag-uusap tungkol sa lakas, kahinaan at mga pusong patuloy na lumalaban. Pinili kanyang iwan, pero bakit ikaw? Siya pa rin ang iniisip mo. Minsan, may mga tao talagang dumarating sa buhay natin na walang pasabi at umaalis ng walang paalam. Tahimik ka lang, pero sa loob mo, gumuho na pala ang mundong dati ay masaya. Hindi mo naman hiningi na mahalin kanya, pero nang minahal kanya, naniwala ka. Naniwala ka na hindi ka iiwan. Naniwala ka na ikaw ang pipiliin. Naniwala ka na mahalaga ka. Hanggang isang araw, nagbago ang ihip ng hangin. Bigla niyang kinalimutan ang mga pangakong binitiwan niya. Bigla siyang naging malamig. At kahit anong pilit mong ibalik ang dating tayo, mas pinili niyang i-prioritize ang sarili kaysa alagaan ang puso mong kumapit sa kanya. At alam mo ba ang mas masakit? Kahit ikaw ang nasaktan, ikaw pa rin ang nagpatawad. Kahit ikaw ang iniwan, ikaw pa rin ang nag-antay. Kahit ikaw ang nilimot, ikaw pa rin ang umaasang maalala ka niya. Pero mga kapuso, hindi lahat ng taong mahal mo dapat mong hintayin. Kasi minsan, ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat sa pagkakakapit. Nasusukat ito sa kakayahang bitawan ang taong ayaw ng manatili. Hindi ka mahina kapag iniwan ka. Nagpapakatatag ka kasi pinili mong magmahal kahit masakit. Pero dapat mo ring piliin ang sarili mo kahit mahirap. Ang aral sa paksang ito, may mga pusong hindi para sukuan, pero may mga pusong hindi para ipilit. At minsan, ang pinakamagandang closure ay yung sabihin mo sa sarili mo, salamat sa pagdating, at salamat din sa pag-alis. Dahil doon ko natutunang mahalin at ipaglaban ang sarili ko. At dito na po nagtatapos ang ating usapang puso ngayong gabi, mga kaibigan. Sana'y may napulot kayong aral, kaunting lakas at konting pag-asa. Tandaan, hindi aksidente na narinig mo ito ngayon. Baka ito na ang sagot sa matagal mo ng tanong. Hanggang sa muli mga kapuso, ako si Ate Charvet, nag-iiwan ng paalala, sa mundong puno ng sakit, piliin mong maging mabuti. Sa mundong puno ng pag-alis, piliin mo namang manatili para sa sarili mo. Mag-ingat kayo at huwag kalimutang mag-subscribe sa Usapang Kapuso. Hanggang sa muli!